Sa araw ng pagtanggap ko ng award, sinira ng sarili kong pamilya ang araw ko, isang sikretong 20 taon nila itinago ang nagpabago ng buhay ko. Akala mo ba dahil may award ka na, mas mataas ka na sa amin? Huwag kang magmalaki. Wala ka naman kung hindi dahil sa awa namin. Iyon ang mga salitang hindi ko kailanman makakalimutan. Sa harap ng maraming tao. Sa harap ng mga katrabaho ko. Sa mismong araw na dapat sana ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Ako si Marco, 28 taong gulang. Isang simpleng empleyado na lumaki sa isang pamilyang akala ko ay magiging sandalan ko habang buhay. Pero hindi ko alam ang pinakamalaking sugat na dadalhin ko ay manggagaling pala sa sarili kong tahanan. Simula bata pa lang ako, ramdam ko na naiba ako sa pamilya namin. Kapag may mataas akong grado, ang sasabihin ng nanay ko. Nagkataon lang yan. Hindi ibig sabihin matalino ka na. Kapag may natatanggap akong papuri. Baka swerte lang. Huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Pero kapag ang kapatid kong si Ryan ang gumawa ng kahit maliit na bagay. Anak, sobrang galing mo talaga. Proud na proud kami sayo. Palagi kong iniisip noon. Siguro kailangan ko lang magsikap ng mas mabuti para mapansin nila ako. Kaya ginawa ko lahat. Nag-aral ako habang nagtatrabaho. May mga gabing kumakain ako ng instant noodles para makatipid. May mga araw na pumapasok ako ng walang tulog dahil ako ang nag-aalaga sa negosyo ng pamilya. Pero kahit anong gawin ko, parang lagi akong kulang. Lumipas ang mga taon. Dumating ang araw na na-promote ako bilang manager ng kumpanya. May malaking recognition ceremony. Ako ang isa sa mga bibigyan ng pinakamataas na award. At sa unang pagkakataon, sinabi ko sa sarili ko, sa wakas, ipagmamalaki rin nila ako. Kaya inimbitahan ko sila. Binilhan ko pa sila ng magandang damit. Sinabi ko, Ma, Pa, sana pumunta kayo. Gusto kong kasama ko kayo sa araw na ito. Ngumiti sila. Pero hindi ko alam. May ibang plano pala sila. Nang tawagin ang pangalan ko sa stage. Congratulations, Dean Marco Santos. Palakpakan ang buong hall. Naramdaman ko ang saya. Hinahanap ko sila sa audience. Nakita ko sila. Nakaupo. Tahimik. Walang ngiti. Pero akala ko kinakabahan lang sila. Pagkatapos ng ceremony, lumapit ako. Ma! Pasalamat po. Ito rin po para sa inyo. Pero biglang tumawa ang tatay ko. Isang malamig na tawa. Para sa amin? Napakunot noo ako. Opo. Kayo po ang dahilan kung bakit ako nagsikap. Bigla niyang hinagis ang envelope na hawak niya. Huwag kang magpanggap na mabuting anak ka. Alam mo ba kung gaano ka namin pinilit buhayin? Nanlaki mata ko. Paano po? Sumingit ang nanay ko. Akala mo hindi namin alam? Lumaki ulo mo. Ngayon may posisyon ka na, tingin mo hindi ka na namin kailangan. Nagsimulang tumingin ang mga tao sa amin. Mga katrabaho ko. Mga kaibigan ko. Gusto kong mawala sa kinatatayuan ko. Pero hindi pa doon natapos. Lumapit si Ryan. Yumuko siya sa akin at bumulong. Alam mo ba kung bakit lagi silang galit sa'yo? Napatigil ako. Ano? Ngumisi siya. Kasi hindi ka nila tunay na anak. Parang tumigil ang mundo ko. Ano nang sinabi mo? Matagal na nilang alam. Pero itinago nila. Napatingin ako kina mama at papa. At ang kanilang katahimikan. Iyon ang pinakamalakas na sagot. Umuwi ako ng gabing iyon na parang wala akong katawan. Habang hawak ko ang award ko, iniisip ko. Lahat ng paghihirap ko kanino pala ako nagpapatunay? Hinanap ko ang mga lumang dokumento. At doon ko nakita ang isang lumang envelope. May pangalan ko. May lumang hospital record. At isang sulat. Kung balang araw malaman niya ang katotohanan, sabihin ninyo sa kanya na minahal ko siya kahit hindi ko siya nakasama. Galing iyon sa tunay kong ina. Nalaman ko ang buong kwento. Iniwan ako ng tunay kong ina dahil mahirap ang buhay niya noon. Inampun ako ng pamilyang akala ko ay biyaya. Pero habang lumalaki ako, ginamit nila ako. Pinagtrabaho.
Pinag-aral. Pero palagi nilang ipinaramdam na utang na loob ko ang lahat. Hindi nila ako minahal bilang anak. Minahal nila ako bilang taong may pakinabang. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay. Humarap ako sa kanila. Bakit niyo itinago sa akin? Tahimik sila. Hanggang magsalita ang tatay ko. Dahil alam naming aalis ka kapag nalaman mo. Napaluha ako. Hindi ninyo ba naisip na mas masakit ang malaman kong buong buhay akong niloko? Walang sumagot. Kaya sinabi ko, salamat sa pagpapalaki. Pero hindi ko nahahayaang sirain inyo ang taong pinaghirapan kong maging. Makalipas ang ilang taon. Masaya na ako. Hindi dahil nakalimutan ko. Kundi dahil natutunan kong hindi lahat ng tinatawag na pamilya ay marunong magmahal. Nakahanap ako ng mga taong pinili akong tanggapin. At isang araw may dumating na babae. Matanda na. Luhaan. Siya ang tunay kong ina. Ang una niyang sinabi, anak, patawad. Hindi ako nagsalita. Dahil sa unang pagkakataon. Hindi galit ang naramdaman ko. Kundi kapayapaan. Minsan, ang taong kasama mo sa dugo ay hindi palaging taong kasama mo sa puso. Huwag mong hayaang ang pang-aapi, panlalait, o pagtanggi ng iba ang magdikta ng halaga mo. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi lang nabubuo sa dugo. Nabubuo ito sa respeto, pagmamahal, at pagpili sa isa't isa araw-araw.